Bakit taglay ng Panginoong Hesukristo ang katangian ng tunay na Diyos? At bakit tinaglay niya ang mga katangian ng tao? Sa bidyong ito ay ating tatalakayin ang katangian ng tunay na Diyos na taglay ng Panginoong Hesukristo at ang katangian ng tao na tinaglay niya sa kanyang pagkakatawang tao. At ito ay ating patututuhanan sa pamamagitan ng mga katotohanan salita ng Diyos sa Biblia at sa mga sinalita ng mga propeta sa banal na kasulatan. Ating ilalahad ang isang katotohanan payag ng propeta ng Diyos na si Propetang Moises. At ito'y sa panahong si Propetang Moises ay tumalangin sa Diyos. Sa panahong ang Diyos ay hindi pa niya pinasisimulan ang paglikha ng mga bundok at hindi pa niya pinasisimulang lumikha ng lupa pati ng sanglibutan. Sinabi ni Moises nang siya'y dumalangin sa Diyos sa awit 90 talatang 2. Sinabi niya, bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Kung uunawain nating mabuti ang pananalitang ito ni Moises na sinabi niyang mula nga ng walang pasimula, ay mauunawa natin na ito'y tumutukoy sa panahon kung kailan hindi pa napapasimulan ng Diyos ang paglikha ng mga bundok, lupa at ng sanglibutan. At itong panalangin ni Moises na ipinahayag dito sa awit 90 talatang 2 ay siyang nagpapatunay sa katotohanan ang ipinahayag ng sugong si Juan sa 1:1 talatang 18 na walang taong nakakita kailanman sa Diyos kundi ang bugtong na anak na si Kristo ay siyang katotohanan at pawang katotohanan, sapagkat wala pa ang mga buntok, wala pa ang lupa ni ang sanglibutan na ating tinitirhan, ay nandyan na ang Diyos. Kasama niya ang kanyang bugtong na anak na nasa sinapupunan niya ng una na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, paano magiging tunay na tao yung kanyang bugtong na anak na nasa sinapupunan niya, wala pang tao, wala pang ang anghel? Ngayon, bakit tayo nakakatiyak na wala pang anghel sa panahon na ito? Sapagkat ang anghel ay gawa ng Diyos sa hangin at ang Diyos ay hindi pa gumagawa sa panahon ito. Kaya katotohanang tanging ang Diyos Ama lamang ang umiiral sa panahon na yan at ang kanyang bugtong na anak ay nandyan na, nasa kanyang sinapupunan. So, nasa sinapupunan ng Diyos Ama yung bugtong na anak, sa kanya mismo galing yung kanyang bugtong na anak na si Kristo at walang ibang espiritong pinanggalingan ang bugtong na anak kundi sa Diyos Ama lamang. Kaya napakaliwanag na ang likas na kalagayan ng bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Diyos Ama, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, ay Espiritu ng una. At yan ang isang katangian ni Kristo na taglay niya sa kanyang pagka-Diyos. At patutunayan mismo ng Panginoong Hesukristo na nang walang pasimula, na hindi pa nililikha ang mga lupa, ang mga bundok, ang sanglibutan, ay nandyan na siya, nasa sinapupunan
na siya ng Diyos Ama. At ito'y ipinapayag sa Kawikaan pang-8, talatang 22. Sinabi ng Panginoong Hesukristo na bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Diyos Ama ng una ang ganito: Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pinasimulan ang kanyang mga gawa. Maliwanag ang pagkakasabi ng Panginoong Hesukristo na siya'y inari ng Panginoong Diyos Ama bago pinasimulan ng Diyos Ama ang kanyang mga gawa. Sa makatuwid, wala pang mga gawang anghel na gawa sa pamamagitan ng hangin, at wala pang gawang mga bundok, at wala pang mga gawang lupa at sanglibutan ay umiiral na, nandoon na ang presensya ng bugtong na anak na nasa sinapupunan niya, na siyang Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao sa lupa. At sa Kawikaan 8, talatang pang-30, ay lalong pagtitibayan nito na ang inari ng Diyos sa pasimula ng kanyang lakad ay ang bugtong na anak na Panginoong Hesukristo. Sabi ng Panginoong Hesukristo, nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw. At ito ay pinatututuhanan mismo ng Diyos Ama na ang kanyang bugtong na anak na si Kristo na nasa siping niya ay tunay na gaya ng matalinong manggagawa, sapagkat ito'y pinayag ng Diyos Ama kay Propeta Moises ang katotohanan na ang kanyang bugtong na anak ay siya ring salita na Diyos na ipinahahayag sa 1:1 hanggang 3. At ang salita na Diyos ay ang kanyang mismong kapangyarihan. Basahin po natin ang patunay na sinalita ng Diyos Ama sa Moises 1, talatang 32. Sabi ng Diyos Ama, at sa pamamagitan ng aking salita, ng aking kapangyarihan, na siyang aking bugtong na anak, maliwanag po na yung salita na siyang kapangyarihan ng Diyos Ama ay ang kanyang bugtong na anak. Napakaliwanag po ang pagkakasabi ng Diyos Ama. Sa pamamagitan ng aking salita, ng aking kapangyarihan, na siyang aking bugtong na anak, ay nilalang ko ang mga ito. Kaya mauunawa natin na mula nga ng walang pasimula ay kasama na ng Diyos Ama yung salita na kanyang kapangyarihan, na siyang bugtong na anak na nasa sinapupunan niya ng una. Sapagkat sinabi ng Diyos Ama sa Moises 1, talatang 33, at mga daigdig na di mabilang ang aking nilalang, at sa pamamagitan ng anak, aking nilalang ang mga ito, na siyang aking bugtong na anak. At ang Diyos Ama din ang magpapatunay na ang kanyang bugtong na anak ay ang Panginoong Hesukristo. At ito ay pinatututuhanan ng Diyos Ama noong panahong lumipas na kinausap niya si Adan. Sa aklat ng Moises, Kabanata 6, talatang 52. Sinabi niya kay Adan, kung ikaw ay babaling sa akin at makikinig sa aking tinig at maniwala at magsisisi sa lahat ng iyong paglabag at magpabinyag maging sa tubig sa pangalan ng aking bugtong na anak na si Hesukristo. Napakaliwanag po ang sinabi ng Diyos Ama sa talatang ito, na ang kanyang bugtong na anak ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ipinahahayag sa 1:1
Kabanata pang-4, talatang 2. Ang bawat espiritong kumikilala na si Hesukristo ay nagkatawang tao sa kanyang pagparito ay mula sa Diyos. Ngayon kung uunawain nating mabuti ang sinasabi sa talatang ito na salita ng Diyos, ay nararapat na kilalanin si Kristo na naparitong nagkatawang tao lamang sa lupa, na dapat paniwalaan ng tao na ang bugtong na anak na si Hesukristo ay napariritong nasasalaman sa lupa, sapagkat siya ay tunay na nagkatawang tao lamang na bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama ng una. Ngayon, sino ang tunay na Antikristo? Yung tunay po, ang tunay pong Antikristo ay hindi po yung mga mangangaral o mga taong napaniwala ng mangangaral na nagsasabing si Kristo ay tao lamang. Sapagkat sa hindi nila pagkakaalam sa katotohanan, kaya nasabi nilang si Kristo ay tao. Ngunit sa sandaling maunawa nila na si Kristo ay tunay na Diyos sa likas na kalagayan at nagkatawang tao lamang, ay mapapatawad sila ng Diyos. Kaysa doon sa alam na, mulat ka na sa katotohanan ng si Kristo ay tunay na Diyos, ay sinalungat mo pa, ginawa mo pang tunay na tao. At kung magpapatuloy ang paniniwalang ito ng mga ibang mangangaral at mga ibang nangangaral sa social media, sa kabila ng mulat sila sa katotohanan ng si Kristo ay tunay na Diyos, ay ginawa pa nilang tunay na tao. Kaya sila na naniniwalang si Kristo ay tunay na tao, ang tunay na Antikristo, na hindi naniniwalang si Kristo ay napaparitong nasasalaman. Dahil lang sa kadahilanang si Kristo ay nagutom, si Kristo ay nauhaw, si Kristo ay napagod, hanggang si Kristo ay namatay, ay ginawa na nilang tunay na tao sa kabila ng pagkakakilala nila na si Kristo ay tunay na Diyos. Hindi nila naunawa ang katotohanan, kaya si Kristo ay nauhaw, si Kristo ay nagutom, si Kristo ay namatay sapagkat sa pagkakatawang tao niya, hindi sa pagkakatawang tunay na tao niya, kundi sa pagkakatawang tao niya, tinaglay niya ang katangian ng isang tao. Ang tao ay nauhaw, ang tao ay nagugutom, ang tao ay napapagod, ang tao ay namamatay. Yan ay tinaglay lamang niya sa kanyang pagkakatawang tao. Paano ba nagkatawang tao ang Kristong Diyos na siyang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Diyos Ama ng una? Siya ay nagkatawang tao dahil siya ay isinugo ng Diyos. At bago siya isinugo ng Diyos sa lupa, ang Diyos Ama ay naghanda ng isang katawan at ayon ang laman. Dahil nga ang ililigtas niya ay tao at siya ay espiritu na Diyos na tunay, kaya hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Nag-anyong alipin na kitulad sa tao. Nagkatawang tao ang salita. Nagkatawang tao ang kapangyarihan ng Diyos Ama. Nagkatawang tao ang bugtong na anak. Nagkatawang tao si Kristo. Kaya siya ay tunay na Diyos at kailanman ay hindi tunay na tao sapagkat siya ay nagkatawang tao lamang. Ang salita, ang kapangyarihan, ang bugtong na anak
at si Kristo ay iisa, na nasa sinapupunan ng Diyos Ama ng una.